Oh, babasa ko na ba sa trabaho, Apo? Bakit yan na naman damit na kapos sa tela ang suot mo? Konting galaw mo lang dyan, makikita na yung kaluluwa mo. Lolo, alam niyo naman yung trabaho ko, hindi ba? Ito ang kailangan kong isuot para mapansin ng mga customer. At saka ano bang mali sa damit ko? Wala na ho tayo sa sinaunang panahon, Lo. Kaya kahit pa halos subad na ako lumalabas ng bahay, hindi na po malaking issue yon. Ay nako, yun ang akala mo. Pero sa tuwing inilalabas ako ni Rosalie para magpahangit, ang dami ko naririnig na pangungutya tungkol sa'yo. Kesyo, kadalaga mo raw na tao, ibinibenta mo na yung katawan mo. Ay nako, kung bakit ba kasi na-stroke pa ako. Di sana, hindi mo na kailangan pumasok sa trabahong yan. O kaya mas mabuti pang namatay na lang ako nung inatake ng stroke. Hindi yung ganito na naparalyze pa yung kalahati ng katawan ko. Ay, yan tuloy. Naging problema mo pa ako. Ano naman ho ba kayo? Hindi naman ho problema sa akin yun, Lo eh. Pamilya kita, okay? Ikaw ang nag-iisang dahilan. Kaya ginugusto ko pang magpatuloy sa buhay. Pero sa oras na mawala kayo, hindi ko na alam yung mangyayari sa buhay ko. Kaya kailangan nyo hong gumaling, okay? Huwag nyo intindihin yung sinasabi ng mga chismosang kapitbahay natin. Dala lang yun ang inggit nila sa katawan eh. Alam nyo naman, di ba? Ganyan yung mga miserable ang buhay. Walang ibang magawa kundi ang humanap ng mali sa ibang tao para mapagtakpan yung mga baho nila. Hindi ko na alam, Apo. Sa tuwing umaalis ka, nababalot ako ng pag-aalala na baka may mangyaring masama sa'yo habang narito ako sa bahay at nakaratay lang. Ano pang magagawa ko kung sakaling kailanganin mo ng tulong? Kung pwede lang sana akong kumita ng pera kahit ganito ang kondisyon ko. Kaya ko ang sarili ko, Lo. Hindi na po ako bata. At saka marami na rin akong karanasan, kaya alam ko na itong mga ginagawa ko, no? Tsaka ayoko na rin nung bumalik kayo sa dati yung ginagawa. Alam niyo ho ba, mas malala pa yun sa trabaho ko eh. Para kayo naluloko ng mga tao. Ba't anong panlulokong ginagawa ko dati? Panluloko ba yung nakakapagpagaling ng mga may sakit at nakakapag-alis ng masumpa? Oh, Polo, para sa akin ay panluloko yun. Hindi naman ho kayo doktor o nag-aral na medisina para magpagpagaling ng mga may sakit, no? At saka, yung kulam at barang na sinasabi nyo, hindi naman ho yung totoo eh. Mga kwentong barbero lang yung mga yun. Hoy, ikaw, Precious. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka mamaya, biglang bumalik sa'yo yung mga salita mo. Sino naman ho magbabalik sa akin nun, Lo? Yung mga gabay na sinasabi nyo. Ay nako, tama na po yung paggawa nyo ng mga kwento, okay? Hindi totoo ang mga gabay na yan. Nasa imahinasyon nyo lang ho yan, no? Ay naku, kang bata ka. Sa akin ka pa naman lumaki at nag-iisip pero hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Bahala ka na. Kapag may nangyari sa'yo na hindi kayang gamutin ng mga doktor mo, ewan ko na lang kung ano ang gagawin mo. Ay nako, sige na po, Lo. Ako nang bahala sa lahat. Basta magpahinga at magpagaling lang ho kayo dyan. Nagluto na rin po ako ng hapunan ninyo. Ihahain na lang yun ni Rosalie mamaya. Teka, nasa na nga ba yun? Ay naku, kailangan ko pa namang maagang pumasok ngayon. Bakit ba kasi hindi ka na lang maghanap na ibang trabaho? Yung matino at maayos. Ay naku, alam nyo naman po na baon tayo sa utang, di ba? Tsaka yung pambili na maintenance nyo ng mga gamot, hindi kayang suportahan ng kita sa grocery store. Unang kahit anong matino at maayos sa trabahong sinasabi ninyo. Hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kaya hindi rin ako matatanggap sa kumpanya na mayroong malalaking sahod. Sobrang taas naman din kasi ng standard dito sa Pilipinas. Ayoko namang mga ibang bansa tapos iiwan kayo sa kalagayan yung ganyan. Kaya itiisin na lang ho muna natin ha. Alam kong mahirap lunukin at tanggapin ang trabaho ko. Pero ito lang ho kasi nakikita akong paraan para matustusan ang lahat ng pangangailangan natin. Ay, kaya ko naman sigurong bumalik sa pagiging albularyo. Kahit ganito na yung kalagayan ko. Hindi ho kayo magtatrabaho, okay? At lalong hindi na kayo babalik sa pagiging pekeng manggagamot. Ipaubayan nyo na lang ho sa akin. Ipaubayan nyo na sa akin ng lahat at ang panggagamot sa mga doktor. Hindi ka kasi naniniwala eh. Baka yan ang dahilan kaya nahihirapang dumaloy sa atin ang swerte. Naharang ng pagiging kontra mo palagi. Ay nako, hindi ho totoong swerte, Lo. Tulad ng panggagamot nyo sa mga may sakit.
Kung totoo nakapagpapagaling kayo bakit hindi nyo napagaling ang mga magulang ko at ang sarili ninyo? Kaya tapos na ang usapan natin ha? Tapos na ang usapan natin tungkol sa panggagamot na yan, okay? Iba naman kasi ang kondisyon namin ng mga magulang mo. Walang halong itim na salamangka yun. Gaya nga po ng sabi ko, tapos na po yung usapan natin tungkol dyan. Oh, mukhang nariyan na si Rosalie. Ipapasok na po ako sa trabaho. Huwag niyo pong kalimutang uminom ng gamot. Ihahabilin ko pa rin kay Rosalie kung sakaling makalimutan niyo, okay? Bye, Lo! Magandang araw sa inyo, Miss Cassie, at sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Precious. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong nakilala ko ang unang lalaking nagpatibok ng aking puso. Galing kami sa malayong probinsya ni Lolo Enteng. Maaga akong nangulila sa mga magulang kaya siya nang nakasama ko simula pagkabata. Mabait at maalaga naman ang lolo ko. Sa isang bagay lang kami hindi nagkakasundo at madalas na nagtatalo. Ang panggagamot nito ng mga may sakit na kailanman ay hindi ko pinaniwalaan. Dati kasi siyang albularyo. Ayon kay Lolo ay may mga gabay na tumutulong sa kanya para makapagpagaling ng mga tao. Pero para sa akin ay panlilin lang lamang yun. Kaya kahit anong pilit sa akin ni Lolo Enteng noon na aralin ang ginagawa niyang panggagamot, mariin akong tumatanggi at sinasabing walang katotohanan ang lahat ng sinasabi niya. Kaya kahit anong pilit sa akin ni Lolo Enteng noon, wala talaga siyang magawa. Hanggang sa tuluyang magkasakit si Lolo at maparalyze ang kalahati ng katawan. Kinailangan ko noon ng malaking halaga para sa pantusto sa kanyang gamutan. Idagdag pang araw-araw na maintenance ng gamot. Nabaon kami sa utang at napakahirap maghanap ng trabaho na sasapat sa mga pangangailangan namin. Kaya kahit masakit ay kumapit ako sa patalim. Inalok ako ng isa sa mga kapitbahay namin noon na magtrabaho sa Maynila bilang isang hostess daw sa isang club. Wala akong ideya noon kung ano bang ginagawa ng isang hostess. Ngunit yun lang ang nakita kong paraan para hindi kami tuluyang malubog sa utang. Lalo na't habang lumilipas sa mga araw ay mas lalong nagiging marahas ang mga naniningil sa amin at lumalaki rin ng doble ang interes. Umaasa na lang ako na isang araw ay makakaalis din ako sa trabahong ito. Bago tayo magsimula, huwag ho natin kalimutang pindutin ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. At kung bago ka pa lang sa ating channel, maaaring mag-subscribe, mag-iwan ng like at ibahagi rin sa comment section ang inyong saloobin pagkatapos mo makapakinig. At sa lahat at bumubuo ng Team Cassie, kung sakaling may makita kayong nagnanakaw o nagre-re-upload ng ating mga kwento, maaari tayong magtulungan para ma-report ang mga ito upang mapanatiling ligtas ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at halika, simulan na nating pakinggan ang kwento ni Precious. Matagal ka na ba dito? Mukhang sanay ka na sa mga ginagawa mo ha. Ay nako, kung matagal na sa iyo ang 4 na taon, hindi matagal lang ako dito. Huwag niyo na lang akong tatanungin kung ilan ang mga naging customer kong lalaki. Hindi ko alam masagot kasi hindi na mabilang sa dami. Napaka-honest mo naman. Madalang sa mga babae nagsasabi ng totoo pagdating sa mga naging karanasan nila. Lalo na kung ilang lalaki na yung dumaan sa kanila. Choice nila yun, sir. Lahat naman tayo may kalayaang mamili. Ako, kasi, ano pa ba yung itatago ko? Magkukunyari pa ba ako kahit ganito yung trabaho ko? Gagawin ko lang katatawanan yung sarili ko. Tama ka naman. Paano ba yung ginagawa mo na paghahalo ng mga alak? Alam mo, nabibilib talaga ako. Gusto ko rin na matutunan yan. Kailangan niyo lang kong alamin kung alin ba sa mga alak na available yung nagko-complement ng lasa at hindi toxic kapag pinaghalo. Kung tutuusin, basic lang naman yung paghahalo ng alak. Ano ba naman nakakamangha dun? Basic? Nagpapatawa ka ba? Oo nga, nalilito pa ako sa iba't ibang klase ng alak. Kaya wala akong alam sa paghahalo ng mga yan. Samantalang ikaw, natuto ka sa karanasan mo.
Mali mo, isang araw, kapag naisipan mo na umalis sa ganitong klase ng trabaho, maging, maging bartender ka naman. Napakadali po ng buhay para sa inyo, no sir? Iba talaga kapag maraming pera. Kaya nga alam nyo, nagtataka ako kung bakit inuubos yung yaman nyo sa mga clubs at sa mga katulad naming mga babae. Nasaktan ka ba sa sinabi ko? Hindi ko naman intensyon na maliitin yung trabaho mo. Yung sa akin lang naman. Hindi ko ako galit, sir. Alam ko pong mababa at marumi ang uri ng trabaho ko. Lahat ho kaming nandito ay merong kanya-kanyang dahilan. Siguro kung may iba lamang kaming pagpipilian, kahit sino naman hindi gugustong ibenta ang katawan nila para lang sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pera. Ay, alam ko na may malalim na dahilan ng mga katulad ninyo na nagtatrabaho sa ganitong lugar. Kaya nga kahit kailan hindi ko kayo inusgahan. Naiintindihan ko kayo. Kung hindi mo mamasamain, ano ba yung dahilan mo kung bakit pumasok ka sa ganitong trabaho? Unang beses na naging customer ko si Jester. At masasabi kong iba siya sa mga unang lalaki na nag-book sa akin. Kahit medyo matagal na kaming nag-uusap, ay wala siyang ginagawang kakaiba. Normal lang din ang pakikipag-usap niya sa akin. Hindi parang isang dumi na binayaran lang para maging libangan o para usan. Pero napatanong ako sa sarili. Sapat na bang dahilan ang mga nakikita ko sa kanya para magtiwala at sabihin ang kwento ng buhay ko? Nabalot ako ng kalituhan. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Binayaran niyo lang ba ang oras ko para makipagkwentuhan sa akin, sir? Sayang naman yung perang binayad niyo. Paano mo naman nasabing sayang lang yung bayad ko sa pakikipag-usap sa'yo? Hindi ba swerte na nga ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon na maitable at makakakwentuhan ng isang magandang babaeng katulad mo? Narinig ko na yung mga ganyang salita, sir. Wala naman po bang bago dyan? Ay naku, ang hirap naman kunin ng tiwala mo. Ano ba yung kailangan kong gawin para lang pagkatiwalaan mo ko? Ano ba talagang gusto nyo? Kanina pa ako nagtataka na wala kayong ginagawa sa akin. Sa tingin nyo po ba, maniniwala ako na mag-uusap lang tayo? Hindi ba pwede yun? Lahat ba na nagiging customer nyo dito, katawan lang yung habol sa inyo? Pwes, kung ganun man ang paniniwala ninyo, ibahin mo ako. Nandito lang ako kasi naririndi ako sa ingay ng bahay. Kaya naghahanap ako ng makakausap at saka, eto, konting kapayapaan ng isip. Nagpapatawa ho ba kayo, sir? Naghahanap kayo ng kapayapaan sa isang maingay na club? At ang napili niyong kausap ay isang hostess? Ay no, at least yung ingay dito ay hindi masakit sa tenga. Sa bahay parang minamartilyo yung utak ko sa araw-araw na sigaw at panunumbat. Tsaka ano naman problema ko isang hostess na napili kong kausap? Sa tingin ko nga, mas marami pa kayong may i-advise sa akin kaysa sa mga normal na tao na nakikilala ko lang kung saan. Mas may malalim kasi ang kwento ng buhay ng mga kagaya nyo. Alam kong hindi kayo papasok sa ganitong buhay nung walang malalim na dahilan. Sino ba yung sigaw ng sigaw at nanunumbat sa inyo araw-araw? Asawa niyo po ba? Hindi wala pa akong asawa, girlfriend. Naghahanap nga ako Wala naman akong standard sa babae. Basta yung kaya lang akong alagaan at bigyan ng anak. Kahit yung mga bayarang babae na kagaya ko ho? I'm sure kaya kanilang alagaan at bigyan ng anak. Pero ang tanong, kaya mo bang sikmurain na makasama habang buhay ang babaeng nagdaan na sa iba't ibang lalaki? Ano ka ba? Oo naman. Ano namang masama dun? Trabaho naman ng dahilan kaya nyo nagagawa yung mga bagay na yan. Kaya ko rin naman siyang alisin sa ganitong trabaho. Yun kung papayag siya. Ayoko naman kasing mamilit din. Iniiwasan ko ang nakakatunaw na tingin ni Jester sa akin. Pakiramdam ko ay sa akin yung sinasabi ay lahat ng binibitawan niyang salita. Ayoko mahulog sa lalaking kakikilala ko pa lang. Alam ko kasing marupok ako pagdating sa mga lalaking pinapakitaan ako ng respeto at kabaitan. Yun kasi ang matagal ko nang hinahanap simula nang magtrabaho ako sa club.
Palaging tanong sa aking isip kung meron pa kayong lalaking kayang magparamdam sa akin ng mga bagay na ganun. Paano kung si Jester na ngayon? Natatakot at kinakabahan ako. Pero hindi mo sinagot yung tanong ko. Sino nga ba yung iniiwasan mo sa bahay niyo? Yung araw-araw na nagpapasakit ng ulo mo. Yun ba? Yung ate kong kahit ilang taon nang may asawa, ay hindi pa rin magkaanak. Tapos mayat mayang hinala sa asawa niya, baka nang bababae raw, kasi hindi mabigyan ng anak. Pero kung iisipin mo, ang hirap nga naman maging loyal sa babaeng hindi ka mabigyan ng anak. Ay nako, alam mo ba, marami namang paraan para magkaroon ng anak ngayon, sir. Pwede naman silang mag-ampon. Pero kung totoong mahal niya ang asawa niya, may anak sila o wala, matatanggap niya yun. Paano ba naman kung pangarap talaga ng lalaki na magkaroon ng anak? Gaso lang, yung akala niyang babae na makapagbibigay sa kanya ng anak, ayun, baog at walang silbi ang matres. Ewan ko ba? Ang hirap kasi minsan, kahit mahal mo pa yung babae, kung hindi niya kayang ibigay ang pinaka-importanteng bagay na gusto mo, ang hirap magmahal ng tapat. Ay nako, nasasabi niyo lang ho yan kasi wala pa kayong asawa o girlfriend. Maiintindihan mo rin kapag nahulog ka na ng totoo sa isang babae. At ito lang yung mapapayo ko sa iyo huwag kang magsalita ng tapos kasi baka bumalik sa iyo ang lahat ng lumalabas sa bibig mo. Sabagay, tama ka rin naman. Ay naku, hayaan na nga natin sila. Ang buhay naman nila yun eh. Ang malaga ay ang tayo. Huh? Tayo? Ngayon pa lang tayo nagkakausap, sir. Huwag mo sabihin love at first sight ka kasi hindi ako naniniwala sa ganyan. Oh, bakit naman hindi? Sobrang ganda mo kaya, makinis at maputi pa. Sino naman lalaki ang hindi mo umaling sa kagaya mo? Natural talaga sa mga lalaki ang pagiging bolero, no? Ay nako, ang malas mo lang kasi sa dami na nakilala ko at karanasan, hindi ako madaling mabola, sir. Hindi naman kita binubola. Maganda ka at mukhang matalino. Sadyang napunta ka lang sa ganitong trabaho. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi kita husgahan. Hindi niyo pa po ako lubos na kilala at ako rin, hindi ko pa rin ho kayo lubos na kilala. Ngayon pa lang ang unang beses na nalaman natin yung ibang detalye sa buhay ng isa't isa. Kaya nga tayo nag-uusap para makilala natin yung isa't isa. Ay nako, bahala nga ho kayo sa trip niyo, sir. Sasakyan na lang ho kita. Ang mahalaga, kumikita ako sa inyo nang walang ginagawang extra service. Tinawanan lang ni Jester ang sinabi ko. Marami pa kaming pinag-usapan tungkol sa buhay namin. Yun nga lang, hindi ko pa kayang buksan ng tuluyan ang mundo ko para sa kanya. Gusto kong mas makilala muna siya at makitang totoo nga ang mga sinasabi at intensyon niya. Simula ng araw na yon, napadalas na ang pagbisita ni Jester sa club at palagi niyang itinataon sa oras ng shift ko. Nagulat na lang ako kasi isang araw nang tawagin ako ng manager at sabing exclusive na raw ako sa kliyenteng si Jester. Hindi naman ako nagreklamo. Ang totoo masaya ang puso ko. Sa ilang araw kasing palagi kami nag-uusap ni Jester, medyo nakakapalagayan ko na rin siya ng loob. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa pero mas lamang na ang excitement sa tuwing nakikita ko siya. Naging magaan na rin ang dibdib ko sa pagpasok ng trabaho. Dati kasi napakabigat at nahihirapan akong pumasok. Ngayon, mas may magandang dahilan at may inaabangan na akong makita at makausap. Oh, nagdala ka ng pineapple juice? Seryoso ka? Sa club mo pa talaga naisipang magdala niyan Bakit bawal ba? Hula ko natatandaan o may nabasa na rule na bawal magdala ng pineapple juice sa isang club. Hindi ba sila nagsiserve ng juice dito para sa mga gusto lang na mag-enjoy at ayaw malasing? Hindi naman yun yung ibig kong sabihin Medyo weird lang kasing nagdala ka pa talaga ng pineapple juice dito. Nandito na nga halos lahat ng drinks. Ako kasi mismo yung nag-blend yan para sa'yo. Mula sa puso ko. Kaya sigurado ako na masarap yan. Baka makalimutan mo ang lahat ng problema mo kapag natikman mo yan. Ay nako, ikaw talaga puro kakalokohan. Pero thank you pa rin Ito yung unang beses na may gumawa ng personal na bagay para sa akin. At hindi yan ang uling beses.
Kaya kong gawin yan kahit araw-araw pa. Ha? Hindi ba parang sobra na yun? Hindi mo naman ako kaano-ano, girlfriend. Tama na yung simpleng effort lang para sa akin. Baka mamaya mahulog pa ako sa'yo tapos hindi mo rin ako saluhin. Eh di naapektuhan pa yung trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Sasaluhin naman kita eh. Bakit hindi mo subukan? Ay naku, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan ah. Sino ba naman ang nagbibiro? Sino rin ba ang may sabi na nagbibiro ako, Precious? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo ang intensyon ko? Ilang araw ko na rin ay pinaparamdam yun sa'yo. Mas lalong umahon ang kaba sa dibdib ko, Miss Cassie. Nanlalamig na rin ang aking mga kamay at hindi makatingin ng diretso kay Jester. Napalapit na rin kasi ang loob ko sa kanya. May mga ilang bagay lang na gumugulo sa isip ko. Hindi ko kasi alam kung tama ba na makipagrelasyon ako sa iyo na hindi pa maayos ang buhay ko. Gusto ko kasi sana makaalis sa trabaho kong ito bago pumasok sa isang seryosong relasyon. Ano pa ba kasi yung pumipigil sa'yo na umalis dito? Eh di ba naikwento ko naman na sa iyo yung dahilan kung bakit pinasok ko yung ganitong trabaho at hindi pa kasi tapos yung kalbaryo ko sa utang, Jester. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako ng walang katapos sa mga utang. At saka, yung maintenance sa gamot ni Lolo at pambayad sa nag-aalaga sa kanya. Gusto ko rin magkaroon ng sariling bahay. Yung maayos at magiging komportable yung lolo ko. Kaya gusto ko, bago man lang sana ako umalis dito, matupad ko man lang yung mga yun. Ay, teka. Magkano ba lahat ng utang mo? Babayaran ko na. Yung maintenance naman ng lolo mo, okay na yung 3,000 o kulang pa? Huwag ka mag-alala doon. Ako na rin ang sasagot. Sa bahay, wala kang magiging problema. Kung gusto mo, pwede kang tumira sa bahay ko. Hindi pa kita masasamahan doon kasi biglaan eh. Pero pwede kong ipahiram yun sa'yo. Alam mo kung tayo man yung magkakatuluyan? Oh, di yung magiging sa'yo na rin yun bandang huli. Ano? Bakit mo naman gagawin ang lahat ng yun para sa akin? Ay no, Precious. Hindi pa ba halata? Kasi gusto kita. At para patunayan yun, tutuparin ko mga pangarap mo. Miss Cassie, napakasarap pakinggan ng mga alok ni Jester. Marami na rin ako nabalitaan na may mga lalaki daw talagang handang gawin ang lahat para sa babaeng nagugustuhan nila. Kahit pa marumi o mababa ang trabaho nila. Handa nilang ialis sila sa putikan basta't makasama lang sa buhay. Sasagot na sana ako nang may maramdaman akong kakaiba sa paligid. Pakiramdam ko ay may nakatingin ng matalim sa akin. Anong problema? May nararamdaman lang akong kakaiba. Pero siguro nag-overthink lang ako. Para kasing may nakatingin sa akin eh. Talaga? Naku, nakakatakot yan ha. Baka mamaya agawin ka bigla sa akin. Dapat pala akong maging alerto at maging mapagmatsyag. Ano ka ba? Sira ka talaga. Baka mamaya asawa mo pala yun at nahuli ka na naglalagi dito sa club. Tapos may ka-table ka pa na babae. Ay nako, magandang plot yan ah. Ang problema lang eh, wala nga akong asawa. Kaya sino naman yung makakahuli sa akin? Buwera na lang kung gusto mo maging asawa ko. Pero kung ganyan kaganda sa'yo, mapapangasawa ko at ang magiging anak ko, bakit pa ako maghahanap ng iba, di ba? Alam mo, ikaw talaga napakagaling mong mambola. Oo na, nakuha mo na ako sa pambobola mo. Malapit na rin pala yung end ng ship ko. Mag-out na ako ha. Okay, sige. Hihintayin kita sa labas. Gusto kong siguraduhin ligtas na makakauwi ang future wife ko. Naiiling na iniwan ko na lang si Jester. Para kasing sasabog na ang dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog. Kaya naman pagdating ko sa employee area kung saan ako mag-out ay napahawak ako sa tapat ng dibdib ko. Sana lang hindi mali ang sinusugalan ko. Apo, sino yung nagatid sa yung lalaki? Lolo? Teka, naaga pa ah. Bakit gising na ho kayo? Naalimpuhatan ako nung may marinig na sasakyan sa labas.
Medyo may naramdaman din ako na parang masamang hangin. Ano? Masamang hangin ho? Nakasarado naman yung bintana at maayos naman ang weather sa labas, Lo. Hindi mo naiintindihan. May nararamdaman ako masamang pangitain. Sa tingin ko dala na lalaking nagatid sa'yo. Po? Si Jester po? Lolo, kung makikilala niyo lang ang lalaking yon, sobrang bait at ma-effort noon. Siguro sa mga susunod na araw o linggo, ipapakilala ko siya sa inyo. Huwag niyo siyang ituring na masamang hangin, Lo, ha? Baka mamaya, biglang tumakbo yun at iwan ako. Sandali nga po. Nobyo mo na ba ang lalaking yun? Kailan pa? Saan at paano mo siya nakilala? Sa ngayon ho, wala pa po kaming malinaw na label. Pero may pagkakaintindihan na ho. Suki ko po siya sa club. Sobrang ganda ho ng apo niyo, Lo, Kaya, ayun ho, tingnan niyo, humaling na humaling sa akin. Apo, hindi ko gusto ang love story ninyo. Masyadong mabilis at parang may hindi tama. Baka mamaya binibilog lang yan ang ulo mo at may asawa na pala yan. Lolo, yan ho ang sigurado at sinigurado ko bago ko siya bigyan ng tsansa. Siguradong sigurado po ako na single si Jester at wala siyang asawa. Paano? Pinaimbestigahan mo na ba? Kinilala mo ba ang pamilya niya? Ay nako, hindi na kailangan ng pag-iimbestiga, Lo. May tiwala ako at sigurado akong hindi niya magagawa magsinungaling sa akin. Tungkol naman sa pagkilates sa pamilya niya, darating din naman ho kami doon. Mag-iingat ka, Precious. Hindi porkit pinakitaan ka na mabuti at pinangakuan na matatamis sa salita, magiging marupo ka na. Kilalanin mo muna ang lalaki. Alam ko ang likaw ng bituka ng mga yan. Opo, Lo. Huwag niyo na pong isipin yon. Hindi po ba kayo natutuwa na masaya ako? Na finally, may lalaki na nakatanggap sa akin kahit na ganitong nakakadiri yung trabaho ko. Ako ang unang lalaking tumanggap sa'yo at hindi ang lalaking yun. Huwag mo yang kalilimutan. Ay nako, ang lolo ko mukhang nagsiselos pa. Mabuti pa, Lo, matulog na lang ho ulit kayo, ha, dahil 3:00 pa lang na madaling araw. Paglilinis lang din po ako ng katawan at magpapahinga na rin. Tinalikuran ko na si Lolo Enteng at papasok na sana sa silid ko na bigla na lang bumagsak ang litratong nakasabit sa pader. Nabasag ang frame nito. Mabilis ko itong dinampot at nilinis. Napatingin pa ako kay Lolo na mukhang nagulat at naaalarma sa naging ingay. Naku, sorry Hulo. Nahulog lang itong picture frame na nakasabit sa dingding. Ay naku, mukhang may nagpapasukan na namang mga hangin dito sa bahay. Kahit nakasarado na yung bintana. At teka lang i-check ko lang ho kung nakabukas. Masamang pangay tayo ng nabasag na picture frame kahit wala namang hangin. Mag-ingat ka ng doble, Precious. Yung mga bintana at pinto ay siguraduhin mo nakalock na maayos sa lahat. Ay nako, yan na naman ho tayo Yan na naman po kayo sa mga pamahiin at paniniwala nyo, Lo. Aksidente lang po na nabasag tong picture frame at normal lang ho yun. Huwag kayong masyadong seryoso sa buhay. Baka mas lalo kayong tumanda niyan Alam mo, Precious, hindi ako nagbibiro. Simula na may nagatid sa'yo kanina, nagsimula na ako makaramdam ng kakaiba. Ang mas mabuti pa siguro ay iwasan mo na ang lalaki na yun. Bakit ho? Dahil ba yan sa mga paniniwala nyo na wala sa lugar, Lo? Hindi ko ba deserve na sumaya kahit minsan lang? Alam mo, Lo, si Jester lang yung nagparamdam sa akin na mahalaga ako at karapat dapat din na irespeto. Alam niyo ba yung mga kaya niyang gawin para lang mapatunayan ang sarili niya para sa akin? Hindi niyo po yun nakikita. Kasi ngayon niyo lang naman nalaman ang tungkol sa kanya. Kaya wag naman sana kayong ganyan, Lo. Huwag niyo naman muna sana siyang husgahan. Apo, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Bakit ba palagi mo nalang minamasama ang mga paalala ko? Burke ba matanda na ako at wala na ako silbi sa bahay na to? Ay nako, Lo, hindi naman ako sa ganun Hindi ko ganun yung ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang naman po ay kilalanin niyo muna yung tao bago niyo husgahan. Naiintindihan ko po na nag-aalala lang kayo sa akin pero uulitin ko po. Matanda na ako kaya alam ko na yung ginagawa ko. Huwag yun naman sana akong pangunahan sa mga desisyon ko. Nakita ko ang pagbakas ng inis sa mukha ni Lolo Enteng. Pero wala rin ako sa mood para maging mabuting apo sa mga oras na yun. Kaya naman tinalikuran ko na siya.
Na makapasok ako sa aking silid ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Nabalot ako ng pagsisisi na sana hindi ko na lang sinagot si Lolo. Pero nangyari na at nasaktan ko na siya. Pero naisip ko, mali ba talaga ang ginawa ko? Gusto ko lang naman maging patas siya at ipaglaban din ang kasiyahan ko. Hiling ko na lang sana ay maintindihan din niya ako. Teka nga, bakit parang kanina ka pa wala sa mood dyan? May nangyari ba sa inyo? Ay naku, nagtalo kasi kami ni Lolo kagabi. Masyado kasi siyang nagpapaniwala sa mga pamahiin. Alam mo naman ganyan ng mga matatanda. Tapos gusto pa nilang ipasa sa mga anak at apo nila yung mga paniniwalang yun. Kaya yung lola ko nung nabubuhay pa, madalang ko lapitan at kausapin. Si Lolo na lang kasi yung natitirang pamilya ko eh. Siya rin yung nag-alaga sa akin simula na mamatay yung mga magulang ko. Alam mo, mahal na mahal ko si Lolo Enteng pero minsan, nihihirapan na rin akong intindihin siya. Magkaiba kasi kami ng pananaw sa buhay. Precious, huwag ka mag-alala. Hindi ka man naiintindihan ng lolo mo. Nandito naman ako para intindihan ka. Ito nga pala, tip ko to para sa'yo. Natigilan ako na makita ang bungkus ng pera na inilapag ni Jester sa harapan ko. Naguguluhan ako habang nakatingin doon. Pero nanatili siya nakangiti at walang bakas ng pag-aalinlangan ang makikita sa mga mata niya. Ano to? Tip? Para saan naman yung ganito kalaking halaga, Jester? Baka kasi hindi mo tanggapin kapag sinabi kong tulong ko lang sa'yo. Hindi naman sobrang laki niyan pero alam ko na makakatulong ng malaki sa inyo yan ng lolo mo. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin yung perang yan, Jester. Hindi, wala pa nga tayong relasyon eh. Wala pa ba? Ang buong akala ko at yung pagkakaintindi ko okay na tayo kahapon. Ako lang pala yung nag-iisip na girlfriend na kita. Ano? Teka nga. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Jester. Naalarma ako na baka maging dahilan yon sa paglayo niya sa akin. Mas lalo pa ako natakot na makita ko ang paghahanda niyang umalis. Kaya wala na akong napagpilian kundi hawakan siya sa kamay para pigilan. I'm sorry. Nabigla lang ako. Hindi sa wala akong gustong sa'yo pero ito kasing unang beses na makikipagrelasyon ako. Natatakot ako masaktan, Jester. Hindi naman ako tulad ng ibang lalaki, Precious. Huwag ka mag-alala dahil aalagaan at iingatan ko yung puso mo. Sana ganun ka rin at sa mga magiging anak natin. Anak agad? Sandali nga lang Kakaumpisa pa lang ang relasyon natin. Parang sobrang bilis naman Ano mga ganyang pangyayari para sa akin? Ay, no. Sige, sa totoo lang. Matagal ko na kasing pangarap na magkaroon ng sariling anak. Lalo pat sobrang ganda ng girlfriend ko. Walang kapantay ang kasiyahang naramdaman ko na maging kami ni Jester. Siya ang unang lalaking nagpatibok ng aking puso. Ang unang karelasyon kong nagparamdam sa akin na kahit ang mga babaeng tulad ko na kung hamaki ng karamihan at babaeng mababa ang lipad, ay pwede pa rin palang mahalin ng tapat at makatanggap ng respeto sa isang lalaki. Ang hindi ko napansin ay ang mga nagbabadyang gulo na nakakabit sa pakikipagrelasyon ko kay Jester. Na yun na pala ang simula ng paggulo ng buhay ko. Sobrang dami mo nang ibinibigay sa akin, Jester. Hindi ba parang dapat tama na muna? Ano ka ba, Precious? Gonti pa nga yan Alam mo ba na deserve mo makatanggap ng magagandang bagay sa mundo? Pero alam mo, mas lalo ako tuloy na-realize na ang swerte-swerte ko sa'yo. Kung ibang babae lang yan, baka sinamantala na yung pagiging giver ko. Marami pa namang mga babae yung gold digger Di ba? Alam mo naman yung panahon ngayon Marami sila. Alam ko kasi ang hirap sa paghahanap ng pera. Kaya ayokong ubusin ka. O kahit sino man. Nakakahiya lang kasi, di ba? Simula na maging tayo. Wala ka ng tigil sa pagbibigay ng regalo. Every month din binibigyan mo ako ng, alam mo yun, yung panghulog sa utang namin.
Baka naman kasi isipin na ng pamilya mo yun eh. Pinaperahan lang kita. Ano ka ba? Sigurado kung hindi nila iisipin yun, Precious. Gilala ko ng pamilya ko bilang mapagbigay na tao. Maniwala ka man sa akin o hindi. Wala pa sa kalahati ng mga nabigay ko sa'yo kumpara sa mga dati kong naging kasintahan. Talaga? Kaya ka siguro palaging naloloko at natitake advantage. Gaya ng mga kwento mo sa akin. Pero maraming salamat ah. Sa totoo lang, malaking tulong yung lahat ng binibigay mo sa akin. Huwag ka mag-alala kasi mamahalin kita ng sobra pa sa pinararamdam mo. Hindi kita lolokohin. Sana ganun ka rin sa akin. Ano ka ba? Oo naman. Ako pa ba yung maglolo ko sa ganda ng girlfriend ko? Siya nga pala. Kailan ka ba alis sa trabahong to? Malapit ko na matapos bayaran yung mga utang namin ni Lolo kaya siguro kapag naging maayos na yung lahat, pwede na ako umalis dito. Hanap na ako ng mas maayos sa trabaho. Nang sa gayon hindi naman nakakahiya kapag ipinakilala mo na ako sa pamilya mo. Nawala ang mga ngiti sa labi ni Jester. Bigla siyang umiwas ng tingin. Bagay na ipinagtaka ko, pero ipinagsawalang bahala rin dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya. Doon ko napatunayan na totoo ngang nakakabulag ang pag-ibig. Kasi kahit ano pang mali na nakikita sa partner mo, ay hindi mo mapapansin dahil para sa'yo ay sila ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa. Tulad ni Jester na pinuno ako ng pag-aalaga, mga material na regalo at mga pangako, ang akala ko noon ay para itong Prince Charming na ipinadala para iligtas ako sa madilim na parte ng buhay ko. Ang hindi ko alam ay ito pala ang magiging bangungot na gigising sa akin sa realidad. Ang hindi ko alam na sa kabila ng kasiyahan ko sa piling niya ay may isang babaeng nasasaktan na wala akong kamalay-malay. Lihim kami nitong sinusundan hanggang sa nagulat na lang ako isang araw na may babaeng lumapit sa akin. Galit na galit. Matalim ang tinging nakapukol sa akin at tila anumang oras ay susunggaban ako. Ikaw pala yung haliparot na lumalandi sa asawa ko. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka pa ba kontento sa dami ng lalaking nagkama sa'yo? Pati ba naman yung may asawa, pinatulan mo? Teka lang Anong sinasabi mo at saka sino ka ba? Alam mo hindi kita kilala at lalong wala akong inagaw na asawa. Ang totoo may nobyo ako at masaya kami sa relasyon namin. Pwede ba hindi ko po gusto ng gulo? Huwag mo akong lokohing babae ka. Imposible naman na kahit minsan ay hindi nadula si Jester na may asawa siya. Kung hindi ko pa siya sinundan, wala pa rin akong ideya hanggang ngayon na may nangyayari na palang kababalaghan sa likuran ko. Hindi na ako nagtaka nung nalaman ko kung sino ang pumatol sa asawa ko. Ano pa nga bang aasahan ko sa mga babaeng bayaran na katulad mo? Naghuhubad kayo ng damit para sa pera. At maraming pera si Jester. Kaya kahit may asawa siya, pinatulan mo pa rin. Natigilan ako sa lahat ng aking narinig, Miss Cassie. Biglang nanginig yung buong katawan ko. Paulit-ulit ako napailing at hindi makapaniwalang tumingin sa babae. Wala sa itsura nito ang nagsisinungaling pero ayaw rin tanggapin ng sistema kung si Jester ang totoong sinungaling. Ramdam ko na mahal ako ng lalaking yun pero ng mga oras na makaharap ko ang babaeng yun, bigla akong nalito at nagkaroon ng pagdududa. Sandali. Anong sinasabi mo? May asawa si Jester? Teka, hindi ko alam na may asawa na pala siya at... Magaling kang artista ha? Bakit na sa halip na kumapit ka sa may asawa at naging kabit, hindi ka na lang nag-audition para maging artista? Akala mo ba mapapaniwala mo ko sa acting mo? Napanood at nakita ko na yung mga ganyang eksena. Alam na alam ko ang galawan ng mga katulad mo. Magpapanggap kayong biktima. Kahit ang totoo, ay kayo naman talaga ang mga nang-aakit sa mga lalaki. Bayaran akong babae at marahil tama ka nga na naguhubad ako para sa pera. Pero kahit kailan ay hindi ko pinangarap na maging kabit, no? Kung tutuusin wala akong kasalanan dito. Si Jester lumapit sa akin at ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung alam ko lang na may asawa na pala siya, di sana iniwasan ko na.
Iniwasan? Wala kang ang pakialam kahit sinong lalaking lumalaway sa'yo. Basta magkaroon ka lang ng pera, di ba? Yun pa kayang iwasan. Ang lalaking pwedeng magbigay sa'yo ng mas maraming pera? Sandali nga, ilan na ba yung naibigay sa'yo ni Jester? O baka naman, pati yung bahay na pinagawa niya para sa amin sana ng mga magiging anak namin ay ibinigay niya na rin sa'yo. Sandali lang ah. Sa tingin ko, mas maganda kung pag-uusapan natin to na maayos. Palagi ko hindi lang tayo nagkakaintindihan eh. Wala ho kong intensyon na mang-agaw ng asawa. Maniwala ka sa akin. Kahit ano pang dahilan na sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Layuan mo si Jester. Iwan mo ang asawa ko. Kung hindi, sinisigurado ko sa'yo na makikita mo ang hinahanap mo. Napahawak ako sa pader nang makaalis ang babae. Hindi ko pinansin ang mga matang nakatingin sa akin. Gusto kong malaman ng totoo mula kay Jester, sa lalaking naging punot dulo ng kaguluhang ito. Sana lang ay hindi makarating kay Lolo ang nangyaring kaguluhan sa club. Madalas pa naman siyang magtanong-tanong ng kalagayan ko sa aking mga trabaho. Tahimik ako naghintay kay Jester sa oras ng shift ko. May ilang nangumusta sa akin at binigyan ako ng payo pero blanko ang utak ko at walang maintindihan na kahit isa sa mga sinasabi nila. Isang tao lang ang alam ko na makakasagot ng mga tanong ko at mabilis akong napatayo na makita ang taong yun na pumasok dito sa club. Nakangiti pa siya na lumapit sa akin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa na makalapit siya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Jester. May asawa ka na ba? Ano? Ano ba naman yung tanong mo, Precious? Ang kararating ko lang. Yan na kagad yung bungad mo sa akin. Sagutin mo ako, Jester. Sabihin mo sa akin ang totoo kung may asawa ka na ba o wala. Sino ang nagsisinungaling sa inyo na babaeng sumugod sa akin at inakusahan ako na kabit mo? Ano? May sumugod sa'yo rito? Oh, bakit bigla kang namutlat na utal dyan? So, ibig sabihin, totoo nga na may asawa ka. Niloloko mo lang ako all this time. Kasinungalingan pala lahat ng mga kwento mo sa akin? O baka naman, yung ating masakit sa tenga na sinasabi mo ay asawa mo pala at ikaw yung lalaking nahihirapang maging tapat kasi hindi ka mabigyan ng anak? Ay nako. Pwede ba huminahon ka na nga muna, Precious? Oo na, ipaliliwanag ko ang lahat ng gusto mong malaman. Sige, totoo may asawa na ako at si Annalyn yun pero matagal na kami hindi nagsasama. At ang dahilan nga ay nakakarinding yung mga sigaw at ang paulit-ulit na panunumbat. Karagdagan na lang yung hindi kami magkaanak kahit anong gawin namin. Pero maniwala ka sa akin. Matagal na kaming hiwalay. Hindi naman kita gagawing girlfriend kung may sabit pa ako. Sadyang hindi pa kasi talaga makamubuan sa akin si Annalyn. Siguro sa takot na rin na baka walang ibang tumanggap sa kanya dahil hindi na nga siya pwedeng magkaanak. Totoo ba lahat ng sinasabi mong yan, Chester? O baka naman parte yan at kasama sa mga kasinungalingan mo? Kasi bakit hindi mo sinabi sa akin na mas maaga? Bakit ibang kwento mo noon sa sinasabi mo ngayon? Precious, makinig ka. Natakot ako. Baka kasi kapag nalaman mo na may asawa ako dati at kasal kami, hindi mo ako pansinin o baka tuluyan mo akong iwasan. Hindi kasi ako sigurado kung maiintindihan mo ba yung dahilan ko. Gusto ko lang naman ng anak. Anak na nagmula sa akin. At hindi yung kayang ibigay ni Annalyn. At hindi yun matanggap na isa yun sa mga dahilan kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Nakaramdam ako ng labis na awa kay Jester. Na makita ang pag-iyak niya sa harapan ko, otomatikong gumalaw ang mga kamay ko at niyakap siya ng mahigpit. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng lahat, basta pinipili ko ang gusto ng puso ko. At handa ako na ipaglaban siya kahit na magdulot pa ito ng malaking gulo. Mas naniwala ako kay Jester. Tiwala kasi akong hindi siya magsisinungaling sa akin dahil mas mahal namin ang isa't isa. Kaya nang alokin niya kung lumipat kami ni Lolo sa pinatayo niyang bahay ay pumayag pa rin ako. Kahit paayaw ni Lolo Enteng at pinagtalunan na namin ito. Sinamantala ko ng ito. Wala namang magagawa si Lolo kahit pa sa pilitan ko siyang ilipat sa bahay ni Jester. Kaya kahit minsan masama ang loob niya ay wala na siyang nagawa pa sa desisyon ko.
Medyo naging malamig lang ang trato niya sa akin ng mga sumunod na araw pero naisip kong kapag nakilala niya na lubusan si Jester, ay magbabago din ang isip niya at matatanggap ang relasyon namin ng live-in partner ko ngayon. Han, hinihanda ko na yung resignation letter ko sa club. Gusto ko kasi na mag-focus na sa pagbuo natin ng sarili nating pamilya. Talaga? Di pwede na tayong bumuo ng anak niyan. Excited na ako sa magiging resulta ng kombinasyon natin. Sigurado ako maganda at gwapo ang magiging anak natin kasi magaganda ang lahi ng mga magiging magulang nila. Maraming salamat, Precious. Sobrang saya ko nung ako pa rin yung pinaniwalaan mo at pinili mo pa rin na sumama sa akin. Kahit pa ayaw ng lolo mo sa relasyon na meron tayo. Ano ko ba, nag-aalala lang yun si Lolo para sa akin. Pero darating din ang araw na matatanggap niya tayo. Makikita niya rin yung kabutihan mo. Pangako, hindi ako papalyang ipakita yun sa kanya at iparamdam sa iyo yung pagmamahal ko. Akala ko ay tila isang fairy tale na ang buhay ko. At umasa ako magiging masaya na ang aking mga susunod na araw. Pero nagamba lang nananahimik na pahinga namin ni Lolo nang may malakas na kalabog sa pinto. Dali-dali akong tumayo at binuksan ang pinto sa takot na magising si Lolo Enteng. Pero pagbukas ko, ay sinalubong ako ng isang malakas na sampal. Walang hiya ka! Talagang itinuloy mo pa rin yung pakikipagrelasyon sa asawa ko. Napakalandi mo! Grabe ka! Nandito ka para manggulo! Alam mo ba ikaw ha? Hanggang kailan ka ba mababaliw kay Jester? Ayaw na nga sa'yo ng tao eh. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Abat, tingnan mo nga naman. At kumakapal na rin ng gusto yung pagmumukha mo ha. Itinira ka na nga sa bahay na dapat ay para sa akin. Naging matapang ka na. At akala mo ikaw na legal na asawa? Hoy babae, kahit bali-balik ta rin man natin ang mundo, ay kabit ka pa rin at ako ang legal na asawa. Oo, sa ngayon. Pero sa oras na ma-approve ng korte ang annulment nyo, mawawalan ka na ng lugar sa buhay ni Jester. Alam mo, nagmumukha ka na lang obsessed at baliw sa dati mong asawa. Habang kami ni Jester ay magkakaroon ng maraming anak. Hindi ba't yun ang hindi mo maibigay sa asawa mo kaya ka iniwanan? Ang kapal na mukha mong babae ka. Babae ka rin naman pero bakit hindi mo ako maintindihan? Akala ko pa naman madadala ka sa banta ko nung nakaraan. Pero ganyan ka. Wala ka palang talagang kinatatakutan. Hindi naman ako natatakot sa iyo eh. Kasi ako ang mahal ni Jester. Tanggapin mo na lang kasi na wala siyang nararamdaman para sa iyo. Magiging tahimik pa ang buhay nating pareho kung gagawin mo yun. Hindi. Walang matatahimik sa akin. Tandaan mo yan. Gagawin ko lahat para maging impyerno ang buhay mo. Kaya sige lang. Sige at mag-enjoy ka hanggat kaya mo. Pero tingnan lang natin kung sino ang iiyak sa ating dalawa sa bandang huli. Umalis si Annalyn. Nagalit at iniwan ang huling banta niya. Sa hindi malaman dahilan ay nakaramdam ako ng labis na kaba, lalo na makita ang kakaibang tingin niya sa akin. Huli ko na rin naisip na may iba sa itsura niya. Parang ilang araw na siyang walang tulog dahil sa malaki at maitim niyang eye bags. Namayat din at natuyo ang balat. Samantalang ilang araw pa lang ang nakakalipas nung sinugod niya ako sa trabaho. Naisip ko noon kung anong kababalaghan ang nangyari sa kanya at sobrang bilis yatang nagbago ng kanyang itsura. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat ng yun at hiniling na sana ay huli na ang panggugulo niyang yun. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Yan ang habang sinasabi ko, Precious. Nagsisimula na ang gulo sa buhay mo. Hanggat may oras ka pa, mas mabuting umalis na tayo dito at iwan na yung lalaki mo. Bayad naman na tayo sa utang natin, hindi ba? Ano ba ang kailangan mo sa lalaking may asawa? Maghanap na lang tayo ng tahimik na lugar at magsimula ulit. Kung gusto mo, bumalik na lang tayo sa probinsya. Malayo sa babaeng gumugulo sa'yo. Nagising na ko pala kayo, Lo. Pasensya na. Hindi ko naman akalaing magsisigaw yung babaeng yun. Huwag na po kayong mag-alala. Kasi hindi na ho siya babalik. Kakausapin ko rin si Jester na sabihin ng mga gwardiya nitong subdivision na iba ng dati niyang asawa. Para po hindi na makapasok dito. Naniniwala ka ba talaga sa kasinungalingan ng lalaking yun? Hindi mo nakikita na maitim ang budi niya. Hindi siya totoo sa'yo, Precious.
May gusto lang siyang makuha sa'yo pero sigurado kung iiwan ka rin niya kapag nakuha na niya ang gusto niya. Hay nako lolo, tapos ako sa pagiging peking manggagamot. Hindi naman pagiging mind reader na. Paano niyo naman po nasabi na maitim ang budhi ni Jester? Tinanggap niya nga ako kahit isa akong babaeng bayaran at isinama pa niya kayo kahit kalahati na lang ng katawan niyo may silbi. Kaya sana naman po, huwag niyo siyang pagsalitaan na masama. Dahil pag ginawa niyo yan, ako ho talaga yung makakalaban ninyo. Ay, bulag ka na talaga sa pagmamahal sa lalaking yan. Hindi mo na nakikita ang mga nakikita ko. Sinasabi ko sa'yo, Precious, pagsisisihan mo ng malaki ang ginagawa mong yan. Hindi ko napansin si Lolo Enteng. Pumasok na lang ako sa kwarto namin ni Jester. Simula pa kasi noong ipakilala ko bilang nobyo si Jester kay Lolo, ay hindi niya ito nagustuhan. Madalas akong pagsabihan na kesyo may nararamdaman siyang may itinatago si Jester. May kakabit na kakaibang aura daw siya. Naisip kong sadyang iba talaga ang isip ni Lolo. Masyado siyang lunod sa pamahiin at paniniwala kaya tuluyan ang nasira ang isipan niya at malayo na sa realidad ang tingin niya sa mundo. Nagising ako dahil sa sobrang lamig ng aircon. Kahit nang patayin ko ito ay nanginginig pa rin ako sa lamig. Dahil yata sa nangyari kaninang umaga ay sobrang bigat din ng dibdib ko. Parang may nakadaga na bato kaya medyo nahihirapan akong huminga. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Nilalagnat na pala ako. Kaya naman tumayo ako at mabilis na uminom ng gamot. Ang akala ko ay magiging okay rin ako pagkagising kinabukasan. Kaya kampante naman akong bumalik sa pagtulog. Nagising na lang ako nang maramdamang may humalik sa leeg ko at nang dumilat ako ay tumambad sa akin ang nakangiting muka ni Jester. Han, gising na. Nandito na ako. Nag-almusal ka na ba? Sabay na tayong kumain. Anong oras na ba? Sorry napahaba yung tulog ko. Hindi ko man lang naramdaman yung pagdating mo. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko eh. Masama ang pakiramdam mo? Teka, may lagnat ka ba? Gabi pa ako mainit at nilalamig. Uminom na ako ng gamot kagabi kaya bumaba na yung lagnat ko pero nilalamig pa rin ako kahit ganyan Pinatay ko na lang yung aircon. Kaya palang init dito sa kwarto. Kung masama talaga ang pakiramdam mo, mas mabuting magpahinga ka na lang muna. Ako na lang magluluto ng pagkain at dito na tayo sa kwarto kumain. Sigurado ka ba? Alam kong pagod ka sa trabaho kaya okay lang naman sa akin na ipaganda ka ng pagkain. Sige na ako nang bahala. Hindi naman mabigat na gawain yun Hindi na kailangan. Ako nang gagawa ng mga yan. Mas importante para sa akin ang kalusugan mo. Dahil baka pag lumalayan, ay mahirapan ka pang bigyan ako ng anak. Balik na lang ako sa paborito kong parte ng katawan mo. Ang pawala ng pagod. Napangiti na lang ako sa kapilyohan ni Jester. Makalipas ang ilang minuto, pagkalabas ni Jester ay nakaramdam ako ng pangangati sa parte kung saan niya hinalikan. Nagtataka man ay patuloy pa rin ako sa pagkamot. Sobrang kati na hindi ko mapigilan ang sarili kong kamutin ito. Hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Nang tingnan ko ay nakita kong nagdudugo na yun sa sobrang pagkamot. Mula sa leeg ay nagsimula na ring mangati ang braso ko at ibang parte ng katawan. Bigla ako nabalot ng takot. Pakiramdam ko ay napakarumi ko at medyo malansang amoy ko. Naisipan ko maligo dahil may naaamoy ako malansa. Pero nang simulan kong basain ang katawan, ay napadaing ako dahil sa sobrang hapdi ng mga sugat. Nang hawakan ulit ang sugat sa aking braso, naramdaman ko ang hapdi at labis na pangangati kahit pa nakababad ako sa tubig. Hindi ko na kinaya ang sakit kaya napilitan akong tapusin ang pagligo. Nagtapis lang ako ng tuwalya at pinagmasdan ang aking sarili sa malaking salamin sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ko na makita ang dami ng sugat sa katawan ko. Hindi lang basta sugat mula sa kamot. Parang galis ng aso at mamasa-masa pa. At medyo masangsang ang amoy at nasusuka na rin ako habang tinitingnan ng mga yun. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Jester sa loob. Nagkagulatan pa kami at huli na para itago ko ang aking katawan. Anong nangyari sa'yo?
Bakit para nakakita ka ng multo? Naku, pasensya na, nagulat lang ako. Tapos na ako magluto. Halika na, kumain na tayo. Teka, ano ba yung parang malansang amoy na yun? Naaamoy mo ba? Binilisan ko ang pagsuot ng damit at pajama. Nagsuot na rin ako ng sweater para maitago ang mga sugat ko sa balat. Nag-aalinlangan akong lumapit sa tray ng pagkain na inilapag ni Jester sa side table na malapit sa kama. Sigurado kasing mas maamoy niya ang malalansa kong mga sugat sa katawan. Hindi ko nga alam siguro malapit na yung buwan ng dalaw ko. Ibig sabihin, hindi ka pa buntis? Wala tayong kasiguraduhan sa bagay ngayon, Jester. Kaya nga sinusubukan pa lang natin Hindi ba? Dapat huwag tayong mainip? Makakabuo din tayo. Excited na kasi ako magkaanak. Suwa na akong umasa sa wala. Kahit nung kay Annalyn pa, paulit-ulit ako nadidismaya. Kasi akala ko magiging tatay na ako pero puro false alarm lang pala. Hanggang sa yung matres na lang niya yung bumigay. Jester, bata pa ako. Marami pa tayong oras. Bata ka pa rin naman at malayo pa tayo sa finish line. Kaya hindi natin kailangang magmadali. Sabagay, tama ka naman. Natakot lang kasi ako na baka maagang menopause yung asawa ko. Ganun kasi yung nangyari sa dati kong asawa Patience lang, Jester. Sigurado ako magbibigyan kita ng anak. Hindi ako magiging katulad ng dati mong asawa. Siguro nga, nabulag ako sa pag-ibig, Miss Cassie. Kasi maging ang mga alam kong mali noon ay inakala kong tama dahil sa pagmamahal ko kay Jester. Sinubukan kong remedyohan ang pangangati ko sa katawan. Bumili ako ng maraming ointment at sulfur na sabon. Ayon sa research, mabisa daw ang sabon na yon na magpapagaling ng pangangati sa balat. Iniwasan ko na rin munang magsuot ng maiksing damit. Kadalasan ay balot na balot ang katawan ko kapag bumababa ng sala. Hindi rin ako gaanong nagpapakita kay Lolo Enteng. Baka kasi ipasok na naman niya ang paniniwala niya sa mga nangyayari sa akin. Kaya itinago ko na lamang sa kanya ang totoong kondisyon ko. Pero isang araw, hindi pa rin ako nakaligtas sa kanyang paningin. Teka, bakit nag-iba yata ang pananamit mo nitong mga nakaraang araw? Binawalan ka na ba ni Jester na magsuot ng maiksing damit? Hindi hulo. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko at nilalamig ako. Kaya balot muna yung katawan ko. Bakit? Hindi ho ba kayo sanay? Babalik ko rin naman ho sa dati itong mga suot ko. Masama ang pakiramdam mo? Kailan pa? Sabihan mo sa akin kung ano ang mga nararamdaman mo. Nilalagnat lang po ako pero bumaba na po ngayon. Nainuman ko na rin po ng gamot kaya sigurado ako nagagaling na rin ako sa mga susunod na araw. Huwag lang ako kayo mataranta dyan. Isasabihin ko naman kung malala yung sakit ko Tinitigan ako ni Lolo Enteng. Parang binabasa niya ang mukha ko kung nagsasabi ba ako ng totoo. Napalunok ako ng ilang beses dahil sa kaba. Pero nakahinga din naman ako ng maluwag nang hindi na siya nagsalita. Naglagi na lamang ako sa kwarto at maya't maya chinecheck ang katawan. Mas lalo pang dumami ang sugat sa bawat araw na lumilipas. Hanggang sa dumating nga ang araw na ikinatatakot ko. Ano bang problema? Bakit ayaw mong ipakita sa akin yung katawan mo? Pinaglololoko mo ba ako, Precious? Ilang araw mo nang dinadahilan na masama ang pakiramdam mo pero hindi ka naman na mainit. Sandali baka naman may ibang lalaki ka na kaya nalalamig ka na sa akin. Ano? Alam mo hindi ko magagawa yan, Jester Mahal na mahal kita at malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi kita magagawang lokohin. Dapat lang, Precious. Mabuti naman at naalala mo pang lahat ng nagawa ko para sa inyo ng lolo mo. Kaya gawin mo ang gusto ko. Matagal ko nang gustong magkaanak at alam mo yan. Sa tingin ko ay malabo rin naman na makabuo tayo ngayon. Pakiramdam ko wala din sa kondisyon yung katawan ko. Andam mo, dami-dami mong dahilan. Kaya nga natin sinusubukan, di ba? Sa'yo na rin ang galing ang salitang yun. Na walang mangyayari kung hindi natin susubukan. Ilang araw na rin ako nagtitiis at pinagbibigyan ka sa pag-iinarte mo. Kaya ngayon, ako naman sana yung pagbigyan mo. Anong sabi mo? Pag-iinarte?
Nanlamig ako sa tinura ni Jester, lalo na nang pilitin niyang hubarin ko ang mga damit. Naalala ko tuloy ang unang beses na nagtrabaho ako bilang isang hostess, kung saan sa pilitang hinubad ang damit ko at ginawa nila ang gusto nila. Napapikit ako ng mariin at napahagulgol ng iyak nang tuluyang mahubad ni Jester ang lahat ng damit ko. Pero hindi tulad noong una, walang ginawa si Jester kundi titigan lang ang katawan ko at hindi na ako nagtaka sa dahilan. Ano yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang daming sugat ng katawan mo? Yan bang ilang araw na naaamoy ko na malansa? Oo, ngayon, alam mo na yung dahilan ko bakit tinatanggihan kita palagi. Tingnan mo yung katawan ko, Jester. Ang dumi-dumi ko na. Ano ka ba? Dati ka naman na marumi. Kaya nga nakuha mo yung mga lalaking nagdaan sa'yo, di ba? Marahil nakakuha ka ng sakit sa kanila. Grabe, nakakadiri. Anong sinabi mo? Simula na makilala kita, hindi na ako nakipagtalik pa sa ibang lalaki. Ikaw lang yung pwede makapagpasa sa akin ng sakit ko sakali, pero hindi kita hinusgahan. Bakit ganyan ka? Bakit hinuhusgahan mo na ako ngayon? Sira ulo ka pala eh. Ako pa ngayon yung pagbibintangan mo na may sakit? Pagkatapos ng lahat na naitulong ko sa'yo. Pwede ba tama na? Hindi ko rin kaya sikmurahin yung karumihan mo. Pagbalik ko dito, gusto kong wala na kayo ng inutil mong lolo. Ipapalinis ko rin ang buong bahay para mawala ang virus na daladala ninyo. Lumabas si Jester at malakas na isinara ang pinto. Nanginginig namang binalot ko ang aking sarili ng makapal na kumot tsaka ako umiyak. Nang mga oras na yun, nakita ko ang totoong kulay ni Jester at naalala ko ang babaeng ilang beses akong binigyan ng warning. Ang babaeng sinaktan ko dahil lang sa pagmamahal sa isang lalaki. Si Annalyn, na hindi ko alam kung magagawa pa ba akong patawarin. Naawa na rin ako sa aking sarili. Umalis kami ni Lolo at bumalik sa dati naming lugar. Sinubukan kong kumonsulta sa iba't ibang doktor pero iisa lang ang sinabi nila. Maaring allergy lang na lumala ang dulot ng mga sugat ko. Tanging mga ointment lang ang inirereseta nila at magbabawal sa akin na kumain ng mga malalansa. Pero hindi naman naging mabisa sa akin ng mga yun dahil lalong lumala ang kalagayan ko. Sobrang natatakot na ako. Natigilan lang ako isang araw pag uwi ko ng bahay ay naabutan ko si Lolo kasama si Aling Rosalie. Nakita kong may mga nakahandang gamit si Lolo noong albularyo pa siya. Maupo ka, Precious. Gagamutin natin ang mga sugat mo. Ha? Ano ba pinagsasabi niyo, Lo? Wala naman po akong sakit. Naghiwalay lang kami ni Jester dahil may hindi kami maayos na pagkakaintindihan. Wala na akong iba pang dahilan. Wala akong pakialam sa lalaking yun. Matagal ko na nakikita ang totoong kulay niya na hindi mo nakikita dahil bulag ka dun sa sobrang pagmamahal. Isa lang ang hindi ko kayang palagpasin. Hindi mo may tatago sa akin ang sakit mo. Patingin ako ng kondisyon ng balat mo. Paano niyo nalaman ang tungkol doon, Lo? Nararamdaman ko, Opo. Baka nakakalimutan mo isa akong albularyo. Tsaka pinatunayan na yun sa akin ni Rosalie. Nabanggit niya sa akin na minsan nakita ka niya nagbibihis at ginagamot ang mga sugat mo. Kaya hindi na ako nagulat na aabot ka rito. Noong nakatira pa tayo sa bahay ni Jester, napansin ko ang asawa niyang pumuslit sa loob ng bahay. At mayroon siyang kinuha na sigurado kong isang gamit mo. Isang tingin ko pa lang sa babaeng yun, alam ko na may gagawin siyang hindi maganda at may kinalaman sa itim na salamangka. Kaya nung sinabi mo sa akin na masama ang pakiramdam mo ay naalarma na ako, pero pilit mo pa rin itinatago sa akin. Kaya hinintay ko na lang na magsabi ka sa akin ng totoo pero mukhang wala ka pa rin talagang pinagkatandaan. Ngayon ay patutunayan ko sa iyong tama ako at mali ang paniniwala mo. Napalunok ako at hindi na nakasagot pa. Hindi naman talaga kasi ako naniniwala na nakakapagpagaling ng sakit si Lolo. Pero wala rin naman nagawa ang mga doktor para sa akin. Hindi nila ako napagaling. Wala na akong maisip na paraan para gumaling pa. Halos hindi na rin ako makatulog sa araw-araw na pag-iisip. Pubos na rin na natitirang pera ko para sa pang-araw-araw na gustusin namin ng Lolo at kahit gusto ko magtrabaho ay hindi ko magawa maghanap dahil sa aking kondisyon. Bumaba ang tingin ko sa mga gamit ni Lolo na nasa ibabaw ng lamesa.
Niluma na ng panahon pero itinuturing pa rin itong sandata sa masasamang nilalang. Sa unang pagkakataon ay naupo ako sa harapan ni Lolo at nanginginig ang kamay na hinubad ang damit kong nagtatakip sa mga sugat ko. Bagyang nabawasan ng takot ko na makitang walang pandidiri sa mata ni Lolo Enteng. Sa halip ay awa ang nakita ko mula sa kanya. Doon ko nalaman kung gaano niya ako kamahal. At kahit nahihirapan na siyang kumilos, ay ginagawa pa rin niya ang abot na makakaya para matulungan lamang ako na gumaling. Tumutulo ang luha ko habang pinapanood siya habang ginagamot ako. Sa isip ko ay walang tigil na paghingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa maramdaman kong nawawalan ako ng lakas at tuluyang nahimatay. Precious, Apo, gising na. Anong nangyari, Lo? Sorry. Siguro dahil ilang araw na akong walang tulog kaya nawala na lang ho ako ng malay. Ituloy na lang ho natin yung ginagawa niyong panggagamot sa akin. Tapos na ang paghihirap mo, Apo. Kailangan na lang nating magpakalayo sa mga taong nakagawa sa'yo na mali at hanapin sa puso mo ang kapatawaran sa sarili mo at lubusan mong pagsisihan ng iyong pagkakamali. Inalis na ni Annalyn ang sumpa sa iyo, kapalit ng tuluyan nating paglayo dito at sa asawa niya. Si Annalyn? Kung ganun, totoo nga ang... Ngayon, naniniwala ka na sa akin. Hindi ligtas ang mundong ito kahit sa mga salamangka pero hindi rin naman kita masisisi kung hindi ka naniniwala doon. Iba na kasi ang mundo ngayon at masyado na ang moderno. Lo, pasensya na ho Pasensya na po kung hindi ako naniniwala sa inyo noon. At tama po kayo. Ilalayo na tayo sa lugar na to. Bayad ko na rin naman ang mga utang ko at may natira pa akong konting savings. Magsisimula ho ulit tayo sa probinsya. Hindi ko may papangakong magiging madali pero makakahanap naman siguro ako doon na maayos sa trabaho. Ang mahalaga ay magkasama tayo at ligtas na sa mundong magulo. Tutulong din ako sa abot ng makakaya ko hanggang sa makabawi tayo. Kapag maayos na ulit ang buhay natin, huwag kang mag-alala dahil ako na mismo ang titigil sa panggagamot. Masaya akong nakakatulong sa ibang tao pero naisip ko rin na mas makakabuti siguro kung ipaubaya ko na sa iba ang responsibilidad ko noon. Gusto kong ituon ang atensyon sa paggabay sa iyo, Apo. Si Lolo naman bakit ka pa maghanap ng ibang pagpapasahan mo ng mga teknik mo? Ako na lang Ipakilala niyo sa akin yung mga gabay niyo at baka nandyan pa yung one true love ko. Ay nako, manahimik kang bata ka. Kaya ka napapahamak dahil dyan sa mga biro mo. Tuturuan kita kung paano kumontra ng mga kulam at barang. Pero hindi ka magiging albularyo. Masyado ka maganda at lapitin ng mga lalaking hayok ang laman. Baka mamaya akala mo customer mo. Yung pala ay may lihim na balak sa'yo. Maayos sa trabaho na lang ang hanapin mo at susuportahan pa kita sa lahat ng bagay. Kaya mahal na mahal kita, Lo Kaya sana humaba pa ang buhay mo kasi gusto ko pang maibigay at maiparana sa inyo magandang buhay. At gagawin ko lahat para magawa yon. Bata pa naman po ako. Tsaka na po siguro yung pag-ibig na yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Masaya na ako basta't makasama ka lang at makitang masaya. Huwag mo rin sarado ng tuluyan ang puso mo at baka mamaya tumanda ka naman dalaga at hindi ako magkaapo. Ayoko naman ng ganun. Natawa na lang ako sa mga sinabi ni Lolo Enteng at gaya ng napagkasundoan namin, bumalik kami sa probinsya ng Nueva Vizcaya at doon kami nagsimula ng bagong buhay. Nag-apply ako bilang cashier sa isang maliit na grocery store. Agad naman akong natanggap. Hindi kalakihan ang sahod pero sobra pa sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ni Lolo. Nagtanim din ako ng maraming gulay sa bakuran namin para may mapipitas kami kapag petsa de peligro o kaya ay may benta ang iba. Si Lolo Enteng ay tuluyang gumaling at bumalik sa panggagamot sa tulong ng mga gabay niya. Hindi na nga lang siya madalas manggamot katulad ng dati. Hindi na rin namin pinag-usapan ng nakaraan at itinuon na lang ang atensyon sa pang-araw-araw na buhay. Kapag wala akong pasok ay namamasyal kami ni Lolo. Madalas din kaming dumalaw sa libingan ng mga magulang ko.
Wala ka pa bang nobyo, apo? Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Lolo, parang dati lang ayaw niyo ako magkaroon ng nobyo. Ngayon naman parang yung paalala niyo sa akin. Hindi na rin kasi ako bumabata. Gusto ko na bago kita iwan sa mundong to, masigurado ko munang mayroong mag-aalaga sa'yo hanggang sa pagtanda mo. Ay, kung talagang para sa akin ho ang pag-aasawa, kailangan ko lang maghintay. Parang kagaya po sa nangyari sa inyo ni Lola. Ay, siguro nga tama ka. O siya, umuwi na tayo at medyo dumidilim na ang langit. Marami pa rin akong ihahanda para sa panggagamot ko bukas. Tutulungan kita, Lo. Basta siguraduhin yung hindi nyo pababayaan ang sarili nyo, ha? Oo naman, ako pa ba? Kasing lakas ko kaya si Superman. Oo na po. Kaya nga ho, idol ko kayo eh. I love you, Lo. At dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Miss Cassie. Sana ay kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga nakikinig. Walang mali sa pagmamahal, ngunit huwag ring maging bulag. Dahil lang sa sobra mong mahal ang isang tao. Lahat ay merong hangganan. At lahat ng mali ay may kakabit na kabayaran. Kaya bago tayo pumasok sa isang bagay na walang kasiguraduhan, matutunan muna dapat nating maging maingat at kilalanin muna ang mga taong sumusubok pumasok sa buhay natin. Dahil minsan, yung taong akala natin ay sasagip sa atin, ay siya palang magiging bangungot at dahilan ng ating pagkawasak. Hindi masama na palaging piliin ang sarili. Dahil sa huli, ito lang ang iyong kakampi.